O para sa mga nagbabalak magpakasal dyan o mag-propose sa kanilang mga partner, nakapag-isip ka na ba ng mabuti? Handa ka na ba talaga? Handa ka na ba sa pag-aasawa? O ang partner mo natanggapin ka? Baka sa halagang 299 pesos, dito nyo makilala ang isa't isa. Tara, pag-usapan natin ang viral na 299 engagement ring na kumalat kamakailan lang. Let's go! So yun nga mga tol, para dun sa mga nakakita nito, no, syempre alam na ninyo yung kwento dito. At ako actually nakaraan ko pa siya nakikita pero hindi ko siya pinabasa or hindi ko siya pinagtuunan ng pansin. Pero makikita natin mga tol na may mahalagang mga paksa o may mahalagang mga bagay tayo na dapat makita at maunawaan dito. Sabi dun kasi sa isang post, hindi ako nagkakamali ay sa Facebook yun na nangyari. At ito quoted na lang to, no. May kabuuan pa talaga to. Na sinabi yung nagpost at dito nakalagay yung my BF of 8 years just proposed to me but nagigilty ako kasi I am upset due to the fact na the engagement ring only cost $299. So may makikita tayo na disappointment sapagkat yung engagement ring daw na binigay sa kanya ay nagkakahalaga lamang, only cost $299 or 299 pesos. So syempre bago natin tignan yung mga bagay na patungkol dyan ay syempre tignan lang natin tong isang video dito, no, para pampababa ng emosyon ninyo. Baka kasi meron na ditong nagre-react na kagad o may naiisip na kagad na gustong sabihin, neutral, no. Hindi tayo maging bias sa video natin ngayon at tignan lang muna natin tong nakakatawang clip dito. Guys, tanong ko lang po sana sa inyo is, pag pinalo nyo po ba yung mga anak nyo, natulog po ba kayo ng mahigpit? Then po kasi mama ko tulog, dalawa po kami pinalo ng kapatid ko. Ito po yung kapatid ko. Say hi, Chikoy! Say hi, Chikoy! Hi! Ito ka ginto. Ako po naman si kapatid po. Pag-year na po ako. Ito po yung mga ko. Pagkatapos po nila ako paluin is nakakatulog po siya ng mahigpit. So guys, ito siya ulan. Wala po siyang konsensya. Yan o. Yan siya, wait lang guys. Yan o. Yan siya guys. Yan o. Diba guys, nakita nyo naman nakakatulog siya ng mahigpit na mahigpit. Okay, nakita na natin dati yun pero nakakatuwa pa rin yung bata na yun, no? Mahikbing na mahikbing, no? Sige, okay na. Punta na tayo dun sa topic talaga natin. At syempre, unahin natin yung video dito ni Foreign Germs dahil nag-interview siya dito sa mga random people na nakita niya dito, no? So, random interview to. Unless it is scripted. Ngayon pa man ay panoorin natin. Maiksi lang naman. Papayag ka sa 299 na engagement ring? Hindi po ako papayag. Depende nga po sa sitwasyon. Kasi po kung kaya na naman po niya mag-earn ng malaki, hindi po ako papayag. Hindi po. Kasi even exchange gift, 500 na ang price. Siguro no. Opo. Bakit? Kasi kapag when it comes to marriage, you need to be ready po, especially financially, ganun. Ayan. So it's a no? Yeah. It's a no. So, papayag ka ba sa 299 na engagement ring lang? No. As a woman, I have a value. So, if he really loves me, he will magtitipon siya ng pera para sa akin. Kung talagang mahal niya ako, sir. So, yun niya mapuprove na mahal niya ako. Wow! So, kung sinong papayag, guys, bibigyan natin ng 5,000 pesos. Hindi po. Ay, grabe ka naman. Bakit? Wala. Sa simpleng bagay nga lang, hindi mo kayang pagandaan. Paano pag naging asawa mo pa ako? Oh! 299 na engagement ring. Papayag kayo? Hindi po. No? Bakit? Hindi lang po ako magsisettle sa ganun. Oh, di ba? Sa ano po. Kasi sa future din po makikita yun. Kung paano mo bigyan yung babae yung price na ganun po. Diba? Papayag ka sa 299 na engagement ring? No. Kung alam ko na may kakayanan yung boyfriend ko, nabilan ako ng mas deserving sa akin. So, deserve ko naman ng mas higher than 299. Miss, pwede magtanong? 299, 299 pesos. Opo. Payag ka? Kung mahal mo naman, di naman siya di
kailangan mamahalin din yung ibibigay mo. I've been broken na din kasi, and then di ako nakaka-receive ng gifts, and pag nag-propose yung boyfriend ko sa akin ng 299 na di tatanggapin ko pa rin kasi di naman basihan yung yung price ng singsing sa pagmamahalan niyo, diba? Kahit nga walang ring, siguro if lulod siya sa akin, sasabihin niya sa akin, i-marry niya ako, then I will. Deserving, sobrang deserving ang sagot mo. May Gcash ka ba? I do have a Gcash. 5,000 for you. Ayan guys, So much. instant 5,000 siya, no? So, dito si Kuya Foreign Germs. Hindi ko kasi don't know kung ano ba talaga yung pangalan niya. Pero yun, binigyan niya yung babae sa dulo kasi yung sagot, 'di ba? Siguro maraming maaantig doon. Naunawaan mo yung sinasabi niya, 'di ba? Na Kung nag-propose yung boyfriend ko sa akin ng 299 na di tatanggapin ko pa rin kasi di naman basihan yung yung price ng singsing sa pagmamahalan niyo, diba? Kahit nga walang ring, siguro if lulod siya sa akin, sasabihin niya. so ayun, sa part na yun, no, yung kahit na wala ngang sing-sing eh. Pero bago ang lahat, syempre play pa rin natin to. I mean, ilang mga mababasa tayo mamaya dyan. Pero panoodin natin ilan sa mga video pa na reaction. Ito kay Pau. Pero kung 299 pesos nga lang yung gusto niyang pagmamahal niya sa'yo, i-assume ko na hindi yun ang love language nyo. Kasi una ko agad naisip, baka 299 pesos kasi baka bibilan ka pa niya ng mas bago. Baka bilan ka pa niya ng mas mahal sa future, pero ito lang yung kanyang kaya sa ngayon. Malay mo, bilang kanya pala ng lote o bigyan kanya ng mas mamahalin na bagay. Pero yun nga, dahil nga ikaw na mismo nagsabi sa huli mong paragraph, ignore ko na lang ba itong nafe-feel ko or should I confront him? Kaso ayoko din naman masira yung moment. Alam mo, dadalin mo din yan eh. Dadalin mo rin sa puso mo yan, magpapatong-patong yan sa iba pa mga problema sa bahay, sa buhay. Baka nga nakalimutan lang niya yung birthday mo, mas maalala, di mo nga na yung 299 pesos nga lang yung ring na binigay mo sa akin, daig pa samgyup. Ako sa inyo, i-open up mo na yan. Kung kailangan mo pa itago isang bagay na importante sa'yo sa iyong fiancé, mas magiging magulo pa yung pinaka-relationship nyo in the future kasi i-open up nyo lang. Open communication. Alright, so hanggang doon lang tayo. Lipat tayo ulit dito kung ano pang masasabi dito kay Sky Podcast naman, no? Diba? And people will just say, you don't know what you're talking about. True, I don't know what I'm talking about. I'm not in that situation. But coming from my mindset now, feeling ko talaga it shouldn't matter. Honestly. Ikaw? Sa akin, I would have a lot of questions. Bakit hanggang ganyan lang? But I would try to, this is a person that I've been with for 8 years and I would know where he is coming from. Ang daming mga subtleties and context when it comes to why this might be or might not be a big deal. Like for example, alam ko talagang mahal na mahal ko tong tao na to, but alam kong nahihirapan din talaga siya. And nasa akin na yun if tanggapin ko yun o hindi. Yung gift na yun. But it can also be like the straw that broke the camel's back. Like parang matagal na tayo together, you've never done anything, you've always treated me as as whatever na hindi ko na-appreciate. And then pagbigay mo ng 299 na ring, it solidified the fact that I'm not worth it sa'yo. Yes. So depende. So depende talaga. Because I know couples na yung okay na sila na very simple yung lifestyle nila, that the ring is yung mga itim na ring na silicone. Dude, I have a friend na yung sa vendo lang na ring. Yeah. Yung mga yun. Yeah. And okay lang. So it depende really talaga. Depends on a lot of the context and a lot of the subtleties in every relationship. It may be okay for this kind of relationship, but it might completely be not okay for a different set of relationships.
Okay guys, ilan akong nakita dito sa pagsa-search ko, no? Dito sa Quora.com, meron ditong tanong, what are the pros and cons of having a small diamond on your engagement ring? At isa kang sa sumagot dito, literal guys yung sagot dito patungkol to sa mga pricing yata or literalness o pagiging practical sa bagay na pinag-uusapan na engagement ring. Sabi dito, having a small diamond on an engagement ring has both advantages and disadvantages, and the choice often depends on personal preferences, budget considerations, and the significance one attributes to the size of the diamond. Here are some pros and cons of having a small diamond. So yung pros niya ng pagkakaroon daw ng maliit na diamond, kasi dito topic nila yung pagkakaroon ng small diamond sa engagement ring. Yun yung issue nila dito na pinag-uusapan o discussion nila. At ang pros nga daw ng pagkakaroon ng maliit na singsing, o siguro unahin natin yung cons, no? Yung cons dito, perceived size. If size is a priority for the wearer, a small diamond might not meet expectations. Some individuals prefer a larger, more prominent stone for its visual impact. So iba daw gusto mas malaki para sa outer appearance or para sa visual impact. So ibig sabihin, depende sa preference ng mga individual na tao. Pero ito yung magiging negative para dun sa mga naghahangad ng gusto ng mas malaking diamond. Symbolic significance. In some cultures or personal preferences, the size of the diamond may carry symbolic significance related to the depth of commitment or the perceived value of the ring. So may mga usaping kultura na dito, at yan nga yung napanood natin kanina nung iba dito. Syempre nakasanayan na, naging kultura na yung pagbibigay ng singsing, kagaya ng pagluhod, 'di ba? Pag may proposal, 'di ba? At kung gusto ng mga tao 'yon ng isang individual, o sabihin natin ng babae sa isang relasyon, yung ganung nakasanayan sa kultura, tribo man 'yan, bansa o sa amang bansa, lupalop o sa amang pamilya nang galing ang tao, mahalaga sa kanya yung simbolo. Nasabi diyan, the size of the diamond may carry symbolic significance related to the depth of commitment or the perceived value of the ring. Minsan may mga tao na sumusukat ng laki bilang daluyan o sabihin nating pintuan ng gusto niyang iparating. At kung malaki yung ibinibigay, ay tila nakasanayan na ng marami na syempre malaki rin yung pagtingin, malaki rin yung pagpapahalaga. Visibility, diba? Small diamonds may be less visible, especially in larger settings. If the goal is a highly visible and sparkly ring, a larger diamond might be preferred. So tatlo lang basahin natin at nakikita naman ninyo yan. Pwede nyo basahin yung iba dyan. Pero yung pangatlo sa binasa natin yung visibility, yung gusto makita sa literal ng mga mata, our naked eyes, yung tao na gusto na ipapakita niya sa panglabas, outer, diba? Appearance, magiging negative sa kanya yung maliit na diamonds. Pero ito naman yung pros, cost effective, makakamura nga, diba? Syempre yung magbibigay, kung tipid yung tao, at yun nga yung nagiging issue, kung mahalaga ba ikaw talaga sa kanya, paglalaan ng kanya. Pero yun nga, makikita natin mamaya sa isa pang mababasa natin dito sa kabilang page dito sa isang link, sa isang website. Pag-usapan natin na may mga kinukonsidera pagdating sa halaga. Pero dito, isa sa pros niya ay yung halaga. Small diamonds are generally more affordable than larger ones. This allow for cost savings. So, presyo. Pangalawa, elegance and simplicity. Small diamonds can contribute to a delicate and elegant appearance. Some individuals prefer the simplicity and understated beauty of smaller stone. So, mas elegante daw at yung simplicity ay naroon sa mas maliit na diamond. Everyday wear. Rings with smaller diamonds may be more practical for everyday wear. So, yung magsusuot nun, kahit araw-araw niya isuot, kahit naglalabas siya o ano man, naging komportable siya kasi mas maliit. Compared sa mas malaki, natural, aalalahanin mo yun at hindi ka magiging komportable. So, yan, no? At dito tayo pupunta ngayon sa pangalawang website. No, sabi dito sa technotech.com, the real meaning of promise ring. A promise ring is a symbol of commitment and love between two people. Simbolo daw ito ng commitment
at pag-ibig ng dalawang tao. The exact meaning of a promise ring can vary depending on the couple. So yung eksaktong kahulugan daw ng pakakong singsing o singsing, di ba, ay depende sa dalawang nagmamahalan. But it typically signifies a commitment to a future together. Pero sabi nga daw ay typically o usually ito ay nagpapakita ng commitment sa inyong hinaharap na dalawa. Whether that be a commitment to marriage or a commitment to maintaining a certain aspect of the relationship such as abstinence. So yan guys, no? Karaniwan na yung kahulugan nito ay ganoon. Yan yung nagiging basihan ng mga tao. Nagiging symbolic sa panlabas na may kahulugan sa panloob na nararamdaman ng dalawang nagmamahalan. So bago tayo mag-comment ay tignan natin itong video dito hindi ko alam kung ito yung original na nag-post si Ibarnos. So ito yung comment naman niya. Everybody's talking about this, an 8-year relationship with a $299 engagement ring. Would you be happy with this? It's already a given that each one of us is different, so I'm only talking about my personal preference and what I would do if I were in that situation. First of all, it's super important to know what matters to you, what's important to you. And personally, I'm the kind of person who puts a lot of effort into the gifts that I give to my loved ones, especially. So I would expect more or less the same from my partner. And for something as important as an engagement gift, an engagement ring, I would hope that they've prepared for it. I know that if I have to propose, I would really prepare and save for something like this. But the bottom line is, my partner of 8 years would know how important this is to me. Otherwise, they wouldn't be my partner, period. So ayun, personal daw niya yung preference, yung kanyang sinabi doon sa last video na nakita po natin. Pero ganito, no, isang halimbawa, babae ka at pilay ka, no, pinag-usapan natin dito isang halimbawa lamang, na kung ikaw ay isang babae at pilay o walang paa at binigyan ka niya ng bola na pang soccer na ang halaga ay 299 pesos bilang regalo niya sa iyo at bilang pasimula ng mas malalim na pagtitinginan ninyo o pagtingin niya sa iyo. Nasa isang banda ay tinatawag nating proposal patungo sa pag-iisang dibdib o kasal. At ito ang proposal niya sa iyo, soccer ball, na hindi ito nakakatuwa dahil tila insulto ito sa iyo, liban na lang kung talagang may iba pang magandang dahilan siya dito. Pero ikaw na babae, tumanggap ka ng engagement ring halagang 299 pesos din. Parehong kalagayan, wala kang paa at pilay ka. Para sa proposal sa'yo ng partner mo, yun yung ibinigay niya sa'yo, 299 engagement ring. Simbolo daw ng kanyang pagtingin sa iyo. Ano masasabi mo dito? Kung ikaw na babae na walang paa, gusto mo ba na ang ibigay sa'yo sa halagang 299 ay yung bola na pang soccer, gayong wala kang paa? O mas matutuwa ka sa singsing na maisusuot mo dahil mayroon kang kamay na may mga daliri? Hindi ba matutuwa ka na sa singsing na kahit sa halagang 299 pesos dahil alam mong kahit 299 lang ito ay seryoso siya sa iyo? Alam ko naman yung iniisip nung karamihan na sa isang banda, paano nga daw kung may pera yung lalaki at ibinigay sa iyo ay yung tig 299 lang? Maaari ngang may issue dito. Pero sa huli, ano ba talaga ang mahalaga sa inyo o sa iyo? Kanina nga pinapanood natin yung video dito, no. Sabi dito ng babae, no, yung nakakuha ng 5,000 pesos na premyo o gift ni Foreign Germs dun sa magugustuhan niyang sagot. Ay sabi nga kahit nga walang ring. So magandang marinig 'yon, 'di ba? Kasi ang tanong sa usapan na ito 'di ba? Kahit nga walang ring, kasi ang tanong nga sa usapan na ito, ano ba talaga yung mahalaga sa inyo? Ang relasyon ninyo, katapatan o pagiging faithful ninyo, sinseridad o pagmamahal, o ang material na mga bagay? Kung ako ang tatanungin at ang basihan ninyo ng pagmamahal ay ang kung gaano kalaki ang halaga ng suot ninyong damit, alahas, mga kagamitan, estado sa buhay, ay hindi ko matatawag na pagmamahal yan. Ang may tatawag ko dyan ay hypocrisy, pagiging ipokrito o plastic lamang ito. Dahil isipin mo, diba, nagsasama lang kayo dahil sa halaga ng material na bagay, na kung wala ang mga bagay na ito ay walang matatawag na kayo sa hirap at ginhawa. Ang totoong pag-ibig hindi nabibili, hindi nasusukat ng halaga, kundi nananatili
kahit mawala na ang lahat. Na kahit wala ang mga bagay na gaya ng singsing, pera o anumang material na may presyo, mananatili ang totoong pag-ibig sa buhay at kamatayan. Kaya kung yan ang basihan mo ng pag-ibig mo o basihan ng pag-ibig ng partner mo, payo ko sa iyo tol ay itigil na ninyo. Ikaw, anong masasabi mo sa usaping ito? Comment down below and see ya sa susunod na video. See ya! Hi guys, if you enjoy watching videos like this, please hit the subscribe button so you will be updated on our latest videos. You can also follow me on TikTok and Facebook. See ya in the next video.